Na idala na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ilusot sa Kamara ang reklamo laban sa bise. Si Margot Gonzales magbabalita, live po ito mula sa Senado. Margot, magandang gabi! Kyle, magandang gabi. Alam mo, bandang alas 5 ng hapon nang naidala dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso o dito sa Senate yung verified impeachment complaint ng Kamara laban nga dito sa ating Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Pero bago yung transmittal kanina ay inaprobahan muna ng Kamara sa plenaryo ang nasabing impeachment kung saan 215 kongresista ngayong pamabor para dito sa impeachment laban sa Vice Presidente. Ang naturang bilang ay mas mataas sa kinakailangang bilang ng mga mababatas na dapat umabor dito na nasa 1/3 o 102. Una sa lumagda, Kyle, para sa impeachment ay ang anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos. Ilan sa dahilan ng impeachment ay ang 125 million peso confidential funds ng Office of the Vice President na manumalya o manong kinasta. Ganon din ang ilang issue sa Department of Education o DepEd na magsilbi ang ating ang VP bilang kalihim. Sa panayam kay Senator Ronald Bato de Rosa, Kyle, inaasahan na niya na mailulusot sa Kamara ang nasabing impeachment. At dahil naman sa nag-adjourn na ngayong araw yung Senado, sabi niya ay posible nga pagkatapos ng eleksyon matatalakay yung reklamo laban kay VP Sara. Ito'y dahil na rin sa kailangan muna itong isumite at talakayin sa plenaryo. Break na kayo bukas. So, most likely the earliest that we will tackle that sa plenary is on after the election. Kasi hindi na kami mabalik, di ba? Hindi na kami mabalik. Oh. Pero sir, di ba pwede mag-impeachment trial kahit nakabakasyon ng Congress? Depende yan because we will be making our rules on impeachment. Pag-usapan namin yan. Titingnan natin. But base sa napag-usapan kanina, ay parang yun ang narinig ko na we can tackle that after the election. Ito lahat silang senador ay uupong hukom sakalit ituloy ang trial sa impeachment. Sa kabilaan niya na malapit siya sa pangalawang pangulo ay tiniyak nitong magiging neutral ito sa isasagawang trial. Alam naman natin that itong impeachment is a political exercise. But still, as a sitting judge, I have to maintain my political neutrality. I should be apolitical by this time. Dahil pagkatapos ng trial ay magkakaroon ng botohan dito yan sa Senado. 16 na boto yung kailangan para ma-impeach itong ating Vice Presidente. At ngayon nga, Kyle, kaka-adjourn lang ng Senate dito no, sa kanilang nag-recess na nga itong Senate. At inaasahan natin na marami sa mga senador natin yung balik na sa kanilang mga lugar para dito sa pangangampanya. 7 or kundi ako nagkakamali, nasa 7 hanggang 7 or 8 senador yung re-electionist na ang aatubagin habang nakabreak ang Senado ay itong pagsasagawa ng mga iba't ibang sorties at mga political rallies. Kyle. Alright, Margot, hihintayin natin yung magiging huling kaganapan patungkol dyan. Maraming salamat sa detalye lang yung balita live.